Idaan na lang sa tamang forum. Yan ang hamon ng kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos makumpirma ng NBI na siya at ang Chinese si Guo Huaping ay iisa. Tanong naman sa kanila ng mga senador, bakit kasi hindi kanilang dumalo sa hearing? Magbabalita si Bon Goalvez. We found out that the fingerprints of Guo, Huaping, Ilin, and the fingerprints of Guo, Alice, Ilial were affixed by one and the same person. So, iisang tao lamang yun. Ito ang kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago matapos suriin ng fingerprints na suspended Bamban Mayor Alice Guo at ng Chinese si Guo Huaping. Hiniling ni Senadora Risa Ontiveros ang pagpapasuri nito sa gitna ng pagdinig ng Senado. Ang mga sample na sinuri ay mula sa fingerprint ni Guo Huaping noong March 28, 2006 at sa biometrics ni Mayor Guo noong March 10, 2021. Git ni Santiago, hindi nagkakamali ang siyensya. No two person, even twins, have the same fingerprints. No? Conclusive yan. Kaya sabi ni Senadora Ontiveros, peking Pilipino si Mayor Guo aka Guo Huaping. Isa siyang Chinese na nagpapanggap daw na Pilipino para sa paggawa ng krimen ng mga pogo. Ito anya ang pinakamatibay na ebidensya para palayasin sa pwestong suspendidong alkalde. Isa kasi sa mga requirement ng pagiging Pilipino para makapanungkulan sa opisina ng gobyerno. Dahil naman sa mga lumabas na yaman at ari-arian ni Guo, inihahanda na ngayon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagsasampa ng kaso laban sa alkalde ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ang target nila in 2 weeks. Ang magiging cases nila against Alice Guo and the other personalities will be money laundering. So, in other words, may nakita silang evidence, very strong evidence na may money laundering involved. Nabuking din ang Chinese na si Wen Yilin ang idineklara ni Guo na kanyang ina sa mga bank account nito. Tugma yun sa BOI records na si Wen Yilin, dineclare niya yung kanyang mga dependent children. Isa doon yung dependent daughter niya na si Guo Huaping. No? So, nagtugma-tugma na yung mga story. Wala nang lusot. Airtight na ito. Ayaw muna magkomento ng kampo ni Guo sa mga isiniwalat ng mga senador. Pero hamon nila, kung gagamitin nila yan sa proper forum, edi magkakaroon kami ng pagkakataon na ma-scrutinize yung mga documents na yan. O, malay mo, siya ba talaga yun? So premature. Hindi ko na sinasabing hindi, no? Hindi ko na sinasabing siya. Pero as a lawyer, it's so premature to comment on something na hindi ko na papag-aralan, hindi ko nakikita. hirit naman ni Senador Gatchalian, dumalo na lamang sa susunod na pagdinig si Guo. Kung hindi siya pupunta, mag-i-issue ng warrant na para physically aarestuhin siya at dadalhin sa Senate. Ako, si Mon Goalvez, para sa 1PH. Kaugnay pa rin po ng issue kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay makakasama natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC head po na si Winston John Castro. Magandang tanghali po, sir. Hello, magandang tanghali, Joey. Joey, hindi ako head. Ako lang yung spokesperson. We stand corrected, spokesperson Winston. Kagabi nag-usap na tayo, no, Sir Winston, at may mga pumuna doon sa ating conversation after na i-post doon sa STL na talagang iba na ang tawag niya daw kay Mayor Alice Guo, yung kanya na pong pangalan na Guo Huaping na ang tawag niya sa kanya. No? Ano po reaction niyo doon sa mga pumuna sa inyo na gano'n na po ang tawag niya sa kanya? Well, kasi po talagang kami, ang aming paniniwala noon pa man, nung makita namin yung mga papel ng Guo Huaping, malakas na yung aming paniniwala na hindi siya hindi tama yung kanyang pagpapakilala sa publiko. At ngayon nga na napatayan yan dito sa dactyloscopy, dito sa fingerprint result, mas lalong tumibay ang aking paniniwala, sa aming paniniwala na siya ay talagang si Guo Huaping. Ako, I have the freedom of speech, so to speak, to call her as I deem fit. Kasi ako, I have all the evidence at hand. At matibay ang aking paniniwala na yung nagpakilalang Alice Guo na mayor ng Bamban at saka si Guo Huaping ay isang tao lang.
Sir Winston, ang alam din natin from PAOK ay even before lumabas yung NBI findings na ito ko sa fingerprints, kayo ay talagang naniniwala na iisang tao talaga si Mayor Alice Go at saka si Go Wanping. Yes, sir. Nung unang lumabas yung mga dokumento na mayroong Gu Wanping, at kami nagpaniksik ng mas malalim po doon. At nakuha nga namin yung kaparehong dokumentong nakuha ni Senator Gatchalian, Board of Investments, at saka yung SIRB, nakuha rin po namin. So, pinag-aralan po namin yun sa 2 araw na sinisilip-silip namin, ultimong kilay, mata, etc. We were very convinced, all the more convinced, na iisang tao lamang po yung nagpakilalang Alice Real Gu at saka si Gu Wanping. Okay. Kayo na po doon sa report ni Mon Gualvez at base na rin sa interviews po doon sa lawyer po or attorney ni Mayor Alice Go ay humingi na parang sa proper forum na lamang pag-usapan ito, imbis sa public na forum o kaya ay sa Senado. Ano po reaksyon niyo dyan? We respect the opinions of the lawyers, no? Kasi yan naman po ay trabaho nila ng pangalagaan kung ano man ang sa palagay nila ay karapatan ng kanilang kliyente. Pero they have to understand that this issue is an issue of of a very serious public interest. Kasi just imagine someone who has no Filipino blood was able to get a Filipino's passport and a certificate of live birth for that matter. Hindi lamang yun, Jovi, na-elect pa, naupo pa bilang mayor ng isang munisipyo. So alangan namang hindi natin pag-usapan ito. Alangan namang hayaan na lang natin na nasa loob lamang ng korte na limitado lamang ang nakakapag-access doon sa informasyon. Hindi ho. Kinakailangan malaman ng publiko ang nangyayaring ito nang sa gayon ay maging aware tayong lahat. Maging aware yung mga local civil registrars and so on. Yung mga abogado, they also have to give it to us that we are doing this. They have to presume that everything that we're doing is regular. We are not going above board. Hindi naman po namin pinapasubalian, hindi naman namin isinasantabi ang kanyang mga karapatang pantao. Pero yun nga lamang po, malakas ang aming paniniwala na siya nga po ay hindi Pilipino. Opo. Sir Wilson, meron pong mga pahapyaw, mga pahayag, ang mga mambabata sa atin, sinasabi na pwedeng may mga madagdag pa na mga kaso. Pero meron bang inihahanda yung inyo pong ahensya na mga kaso na pwede pa idagdag laban kay Mayor Go? Sa totoo lamang po, meron naman po talaga. Katulad nga po niyang nakita natin na mayroong indikasyon, may ebidensya ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. So pwede po siyang masampahan yan eventually ng identity theft. Di ba? Kung mapatunayan po yan. Siyempre, hindi naman may tatatuan na may money laundering aspect yung operation ng Baupulan. So, posible rin po na masampahan din po siya ng money laundering ng AMLC. Alam naman ng lahat na may problema din siya sa buwil. So, sir, sobrang dami ang pwede pang ikaso sa kanya at binibuild up na ng iba't ibang agencies, Joby. Opo, kagabi sa programang Sa Totoo Lang pa rin ay meron tayo na pag-usapan tungkol sa posibilidad na maging stateless itong si Mayor Go dahil nga sa kanyang sitwasyon na kung aalisan ng bansa o kaya papaalisin natin, saan naman sa pupunta. So pwede ba natin ipaliwanag sa ating mga viewers kung ano itong posibilidad ng pagiging stateless sa isang Mayor Alice Go kung sakasakali man na siya ipa-deport o kaya ay umalis ng bansa? Hindi po siya pwedeng ipa-deport, Jovi. Yes. Sapagkat kung ipapa-deport natin siya, saan natin siya i-deport? Diba? Kinakailangan munang ma-determine kung ano yung kanyang nationality nga. Sa lumalabas sa mga dokumento, posible na siya talaga ay natural-born Chinese citizen. So, ang issue na lang is kung tatanggapin pa ba siya ng China sapagkat give up niya yung kanyang Chinese passport
Chinese nationality at she preferred to get a Filipino nationality. So that is a question for the government of China, not for the government of the Philippines. But she will not be deported. She will be made to answer the charges in the Philippines. At kung mapatunayang nagkasala po siya sa mga iginaakusa sa kanya, siyempre makukulong po siya ng matagal-tagal. At base sa nakikita natin na posibleng hindi lamang isang kaso ang sasampa sa kanya, baka dito na po siya tumanda sa Pilipinas kung mapatunayan po siya nagkasala. So, malaking implikasyon pag naging stateless si Mayora, no? Which pwede ba nating sabihin kung ano yung mga pwede pang implikasyon nun? Kasi yung kanilang concern ng iba, pag stateless ba, baka hindi ba tayo mahihirapan na siya i-pin down sa mga kaso? No. Why not? Why would we be precluded from filing charges against her? All the more that we have grounds to file charges against her. Okay, anong implikasyon? Napakarami. Una, yung pagmamayari niya ng lupa doon sa Baupulan, yung 7.6 hectares na pagmamayari niya, mawawalan na siya ng karapatan in the first place sa pagmamayari noon sapagkat hindi pala siya Pilipino. Bawal pong magmayari ng lupa sa bayan natin ang isang taong hindi Pilipino. Bawal ding magmayari ng majority share sa isang negosyo ang isang dayuhan sa Pilipinas. Alam naman po natin lahat yan. So, kapag hindi na siya Pilipino, by the way, yung ginagawang investigasyon ngayon ng OSC tungo sa pagkansela sa kanyang passport, at pag eventually kung ginawa nga talaga ng OSC na mako-waranto siya, so technically, that seals the deal. Hindi na talaga siya Pilipino. So, domino effect na po yan. Yung mga transaksyon na pinasok niya bilang Pilipino, lahat po yan sisilipin, ma-invalidate hanggang sa kanyang pagiging mayor ng Pampan. So, there are so many implications economically for her economic interest, politically for her political interest. But it will not, let me repeat, it will not erase her criminal liability, if any. If any. Okay, malinaw po yan. Ano? Sir, narinig naman natin yung report kanina no, na siya ay, sinasabi ng kanyang lawyer ay due process o kaya ay sa proper form gawin. Tapos ang Senado ay nagbabala na sana ay dumalo na siya sa susunod na hearing. Pero matagal-tagal na natin hindi nakikita si Mayor Alice Go dahil una, suspended nga po siya. No? Pero kagabi, binigyan niyo naman assurance yung mga viewers natin na kayo ay nagmamanman sa kanya ng 24 hours. Tama po ba, Sir Winston? Yes, sir. 24/7 po. Minamanmanan po siya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Opo. So assured tayo na nandito pa siya at kung gugustuhin ng Senadong dalhin siya sa Senate ay mahahanap naman siya. Alam kung nasaan siya. Opo. Alam niyo po, ang may hawak talaga sa kanya ay yung kanyang mga abogado ngayon. So at the end of the day, it will be her lawyer who needs to produce her before the Senate. Okay. Pero kami kampante, Jovi, nandito pa po siya sapagkat minamanmanan po natin siya. Okay, so move on tayo sa iba pang topic, Sir Winston, ha? Dahil kagabi nga po ay nagkaroon kayo ng raid sa mga villas doon sa may Fontana Leisure Parks na pininiwalaan po na pinagtataguan ng mga POGO workers mula sa Porac. Ano? So meron ba kayo mga masashare na impormasyon doon sa naganap po na raid doon sa lugar na yon? Okay. Ganito yun, Jovi. Ang interest natin doon sa Fontana Leisure Park ay gawa ng doon daw tatago ang mga foreigners na nakakatakas magmula sa mga nare-raid natin ng mga puguhan. Pero hindi yon ang primary goal natin. Ang primary goal natin is to be able to pin down na yung mga villas na nandoon sa Leisure Park, Fontana Leisure Park, ay ginamit or ginagamit ng grupo ng nila Wang Ziyang, yung Lin Baoying at saka
si Roy Jean, no? Yung mga fugitive at saka mga nakakulong na mga business partners ni Mayora. So, we wanted to get as many documents as we can from the place, no? So, may mga nakita kami na nagko-confirm na doon nga talaga nagsipagtago at yun ang mga pinamamahayan nitong mga ito bago tumakas ng Pilipinas. We only wanted to take out Fontana as an option for them na magtago, no? Hindi naman, alam namin kasi na hindi iyon scam farm, yung Fontana. Baka iniisip ng iba na scam farm ang Fontana. No. Ang purpose lang namin sa Fontana is to be able to have that close, to be able to disrupt their operation na mawala na ng tatakbuhan yung mga magpupugo kapag ino-operate sila dyan sa Pampanga or sa Central Luzon. And I think we have succeeded in doing that. Hindi na sila babalik dyan sa Fontana, nabawasan na sila. So kung tatakas man sila, palayo na sila ng palayo sa Central Luzon. Okay. So sa mga dokumento, may mga nakuha ba kayo? Na-recover kayo dyan sa raid na ginawa sa Fontana? Yes, sir. Nakita namin ang ilang mga dokumento na nakapangalan kay Wang Xia, ilang mga dokumento nakapangalan kay Roy Jean, confirming our suspicion na diyan talaga sila nagsisipagtago at tumira nung nandito po sila sa Pilipinas. So we will process the information, the documents that we got, at makakatulong yun sa amin para mas palakasin pa yung kaso natin doon sa Bamban at saka sa Porac. Okay, with that, nako, thank you. At binibigyan nyo kami ng ganyan mga impormasyon. Maraming salamat, PAOK spokesperson Winston John Caso.